to my countrymen, it's a long haul, it's a long flight. Okay ako, do not worry. At sinasabi ko naman sa mga pulis at military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at ating military. Sinabi ko na I will protect you and I will, ako ang managot sa lahat. Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa eroplano. May isang international court na naglabas, yung PNP, huhulihin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa eroplano, aalis na sa ating bansa. Yung mga sundalo, tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Naku, maniwala ka, hihilain ko yan. Kakapagpatumpanan. Pero hihilain ko yan. Hindi po, Guys! hindi po kanina. Hindi, sir. Hindi nyo magugustuhan ang kasunod na order. Sige. Holding area. Ito ang lugar natin, holding area. Lahat. Attorney, you will be removed from That's me. precisely the point that I'm saying. Please lang, bawal hawakan. Please, Wala na kayong pakialam sa kalawatan. Bawal mo ano yung lawyer. Bawal mo ano yung lawyer. Huwag na tayo Nag-uusap pa kami. Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo hawakan. Nag-uusap pa kami. Huwag mo hawakan. Nag-uusap pa kami. Mga kabayan, trending ngayon sa social media ang naging pahayag ni dating Pangulong Duterte bago siya tuluyang ipasok sa kustodiya ng ICC. Ayon sa dating Pangulo, nasa maayos naman ang kanyang kalagayan at walang dapat ipag-alala ang taong bayan. Sa kabila nito, naging emosyonal ang ating mga kababayan sa sinabi ni PRRD na ito na yung panahon na ipinangako niya sa mga pulis at sundalo noong siya pa ang Pangulo na gawin nila ang trabaho nila at siya ang mananagot. Kung matatandaan, madalas na sinasabi ng dating Pangulo noong siya pa ang nakaupo na gagawin niya ang lahat, kahit labag pa ito sa kanyang kalooban, basta para sa kaligtasan at kapakanan ng bansa at mga Pilipino. Okay ako, do not worry. And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis at military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at ating military. Sinabi ko na I will protect you and I will. Samantala, isa rin sa nagtitrending ngayon ay ang naging marahas na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte sa pangunguna ni PNP Chief Nicolas Torre III. Sa isang kumakalat na video online, maraming bumatikos kay Torre matapos sa tila mag-astang siga sa pagpapatupad ng pag-aresto sa dating Pangulo. Sa kabila ng kaliwat ka ng pakiusap ng pamilya ni Duterte at ng dating Pangulo na maging mahinahon at kalmado ang mga otoridad dahil susunod naman siya sa arresting team. Pero nakiusap ang Pangulo na kung pwede ay hintayin muna niya ang kanyang dalawang anak bago sa bitbitin ng mga pulis. Yung mga sundalo, tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Matanong nga. Kayo, nandito mga lahat. Ikaw, tanungin kita, Ture, anong kasalanan ko? Teka muna. Ano ba ang damage ng government interest? Kung hintayin ko lang yung dalawang anak Walang ko. darating, sir. Ha? Walang darating, sir. Wala sa batas, sir. Dahil naman yung game. Yes, sir. Admittedly, yes. Then why don't you allow them? Counsel. Why don't you allow them? Bakit yung batas? Sir, you have your counsel. Huwag na tayo mag-debate rito. This is not a place for debate. Right now, sir, I can give the Yes. order to remove you from here.
Ma-isolate si President Duterte. I- Maiwan siya mag-isa dyan. Hindi po, Guys! hindi po kanina. Hindi, sir. Hindi niyo magugustuhan ng kasunod na order. Sige. Holding area. Ito ang lugar natin, holding area. Lahat. Okay, go, Mark. Lahat. Contest, sir. Ano gusto mo? Hintayin niyo yung anak. Hintayin niyo 80 years old kayo lahat. Yung babae. 80 years old. Tapos ito. Tapos kayo lahat naman kayo. Attorney, you will be removed from That's your... precisely the point that I'm saying. Ano That's yung precisely please lang. Bawal hawakan. Attorney, you will be removed Bawal from your... hawakan. Bawal hawakan. Tumayo ka na lang. Bawal The right to hawakan. counsel is something that has to be observed Right to counsel. and Huwag respected. kayong humawak. Huwag Please, kayong nakipakialam sa kanya. Baka mo ano Kasi yung nga, lawyer. nag-uusap Baka pa mo kami. ano yung lawyer. Nag-uusap pa kami. Bawal. Huwag na tayo Nag-uusap pa kami. Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo hawakan. Nag-uusap pa kami. Sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, maraming nadismaya sa ginawang hakbang ng PNP, partikular ang ilang mga senador, gaya ni Senator Robin Padilla, Senator Amy Marcos, Senator Bato, Senator Bongo at marami pang iba. Ayon naman kay Senator Alan Peter Cayetano, hindi karespeto ang ginawa sa dating Pangulo ng Pilipinas matapos sa pilitang isinakay sa eroplano at agad na inilipad papuntang Netherlands at wala man lang ginawang due process ang gobyerno ni PBBM. Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa eroplano. So, eto po tanong ko sa inyo. Paano kung sitting Supreme Court Chief Justice, sitting Speaker, sitting Senate President, sitting Cabinet Member, sitting President ng ating bansa, may isang international court na naglabas, yung PNP, huhulihin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa eroplano, aalis na sa ating bansa. Ang pinag-uusapan na dito, ano yung batas ng Pilipinas. And ako personally, I'm so uncomfortable. I'm much more than that, but I'm just trying to maintain my cool na pwede talagang a foreign court will order tapos arestuhin mo dito. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Tama ba ang ginawang pag-aresto ng kampo ni General Torres sa dating Pangulo ng bansa kung saan ay ginawa niyang doble ang sahod ng lahat ng mga pulis at militar dahil sa kanyang pagmamalasakit sa mga ito? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Tiyak na magbubunga ng iba't ibang reaksyon ng pagkakaaresto at pagdadala ng mga otoridad kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Ito ang inihayag ni Senate President Francis Jesus Cordero matapos ngang ipatupad ng pamahalaan ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Sa opisyal na pahayag na inilabas si Senador Escudero ngayong umaga, sinabi nito na ang mapayapa at maayos na pagpapatupad ng warrant ng Interpol ay nagpapakita ng pagsunod sa pangako ng bansa sa pandaigdigang kasunduan. Inaasahan naman ng tagapangulo ng Senado na irerespeto ng ICC ang mga karapatan ni dating Pangulong Duterte at sisiguraduhin ang pagbibigay ng angkop o patas na proseso o pagtrato batay sa rule of law. Bagaman natural sa demokrasya ang debate at hindi pagkakaunawaan, hinihimok ng senador ang mga mamamayan ng kahinahunan at respeto na ipinakita rin ng magkakaibang panig kaugnay ng pangyayari. Hinihikayat din ito ang mga kandidato sa midterm elections na huwag gamitin ang issue para sa pagtataguyod ng kanilang kandidatura dahil sa isaan niya itong seryosong suliranin. Samantala, kinwestiyon naman ni Senador Alan Peter Cayetano ang naging proseso ng pag-aresto sa dating Pangulo na basta na lang anya isinakay sa eroplano habang may petisyon sa Korte Suprema. Ang pinaka-minimum is due process and letting everyone avail of the legal remedies. Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa eroplano. So, eto po tanong ko sa inyo. Paano kung sitting Supreme Court Chief Justice,
sitting speaker, sitting Senate President, sitting cabinet member, sitting president ng ating bansa, may isang international court na naglabas, yung PNP, huhulihin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa eroplano, aalis na sa ating bansa. Dagdag pa ni Senador Cayetano, ang pagiging mahinahon ay hindi nangangahulugan na papabayaan na lang ang inhustisya sa nangyayari. So, fellow lawyers, it doesn't matter if we're pro-admin, pro-Duterte, neutral, etc. Ang pinag-uusapan na dito, ano yung batas ng Pilipinas. And ako personally, I'm so uncomfortable. I'm much more than that, but I'm just trying to maintain my cool na pwede talagang a foreign court will order tapos arestuhin mo dito. Sige, sabihin mo pwede yon, but Nauna na rin kinondena ni Senador Christopher Bongo ang pagkaaresto kay dating Pangulong Duterte, habang iginiit naman ang isa pang kaalyado ng mga Duterte na si Senador Ronald Bato de la Rosa na walang sapat na legal na basihan. To my countrymen, just to give you the current situation, I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai, stopover for it's a long haul, it's a long flight. Okay ako, doon na touring, and I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis at military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and I will, ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings. But I say to you, I will continue to serve my country, at so be it. Kung ganun ang destiny ko. Salamat. Kanina may Dapat namin ka, ilagay nyo na sa bus, please. may kunin ka na ng jacket na. Ilagay nyo sa bus, please. Okay nyo na. Jacket mo. Matigil mo. Bakit lang ka-jam, hindi kayo patawag? Matawag. I will remove you from this room. Maniwala kayo. Grabe naman ang ano mo. Mr. President, please. As a former president, as a prosecutors, I do believe that you still believe in the majesty of the law. Actually, sir, susunod tayo sa yung Article 59 ng ICC rules. Ang sasabi, kung susurrender siya sa korte, dito sa Pilipinas. Ano pa pinag-usapan natin kung kukunin mo ito? Kung wala na. Yun na nga sir, balik din tayo sa ano. Ikaw na nagsabi, right to counsel. We are here invoking our right to counsel. His right to counsel. Sir, I have sent over. Sir, constitutional I am right. now Sinabi mo, in the constitutional right. order. Tinatanong kita kanina. Kapasakitan tayo dyan. There will be consequences. I know, sir. I'm not afraid. Please.
let's spare all of them. Show your statement, Chief sir. Let's spare all of them. I'm waiting Take for, a sir. I'm waiting for my daughter and son. I assure you, sir, that your rights will be protected. How can you protect our rights? What if they say that he is not guilty? How do we implement that if he's dead already? Pwede, Ayaw sir. magbigay ng order, sir. Paano wala ang anak mo? Ayaw kong magbigay ng order. Ang anak mo ka. Paano wala ang anak? Grabe ka naman. Magbigay ng order, sir. Kailangan namin mag-usap. Yung anak ko lang. Hintayin natin. Isa lang anak ang nakikita niya o tulanahan dito. Tayin niyo yung anak, dalawang Tayin anak. lang yung Okay, anak. Gusto magdala ng pagkain sa ano, sir, gamit. tapos sa sarap panahon, kanina pa, sir. Teka muna. Sir, Ano ba ang damage ng government interest kung hintayin ko lang yung dalawang anak walang ko? darating, sir. Ha? Walang darating, sir. Wala sa batas, sir. Dahil hinaral yung gate. Yes, sir. Admittedly, yes. Then Okay, Counsel. why don't you allow them? Bakit sa batas? Sir, you have your counsel. Huwag na tayo mag-debate rito. This is not a place for debate. Right now, sir, I can give the Yes. order to remove you from here. Ma-isolate si President Duterte. Maiwan siya mag-isa dyan. I am saying that my lawyer, the daughter, is coming. Kasi Mr. President, Sir. you will be left there alone on that table. Meron Believe siyang me, ako si wala ng tao padalang rito. tao siyang gusto ipasama Let us sa spare kanya. everyone. wag mo. To the car, sir. Alalahin mo, ikaw ang marunong mag-alala eh. Otherwise, magkakagulo lahat dito. Ang Kasuhan dalawang nyo lang anak. ako. Pero hindi mangyayari Ang yun ngayon, sir. dalawang anak. Okay? Antayin mo lang ang They can dalawang Why? visit you. Why? They can visit you to in your detention facility, sir. Believe me. They Kaya can. nga, And antayin these mo all yung these people dalawang anak. can see you. This is just a humane, fair request. Kanina pa yan, sir. No, Yung Hindi po. Guys! hindi po kanina. He Believe just- me, sir. Hindi nyo magugustuhan ang kasunod na order. Sige. Holding Pabira area. naman kayo, sir. Ito ang lugar natin, holding area. Lahat. Humane eh. Kaya Okay, sinabi go, ng Mark. humane eh. Lahat. Sabi nga humane eh. You want to listen me, sir. I'll show you. Hintayin niyo yung anak. Kita niyo 80 years old kayo lahat. Yung babae. 80 years old ito. Tapos ito. Tapos kayo Pabira lahat. naman kayo. Ma'am, Pabira naman. Do not lay a finger. 80 Go. years old kayo lahat. go! Hindi makalakad ng maayos. Okay. Sandali lang, sandali lang. Hindi. Sandali Ano lang. ang gusto niyo? Mangyayari yan. Sandali lang. Mangyayari. Sandali lang. Oh, attorney. Sir, Hintayin mo let me lang. not listen to his plea. He will, if he's going to live here and live out of the country, he will be there for long. Ang hinihingi niya lang na Ikaw naman, sir, para naman tayong naglulukuhan dito. Kamura-mura ng pamasahe papunta ron. Hindi po tayo nag-ano dito. Sir, bayaran mo po sa akin namin. Yes, sir. O sige, bayaran mo. Pabira ka naman. Dalawang Sige na. anak lang. Guys, That's alisin the niyo point si of the matter, sir. Yes, Villaldea. Attorney Villaldea, remove. Sir, please, huwag niyo na kami pilitin, sir, na hilahin ka. Sir, Sir, bitawan niyo po. pabira ka naman, sir. Huwag kang ganyan, sir. Huwag kang ganyan, sir. Huwag kang ganyan, sir. Humane lang, sir. I will appeal to you. Humane lang. Humane lang. Humane lang. Humane lang. Humane lang, eh. Humane lang. Humane lang. Huwag kang ayaw mo sa akin. Bawal Sir, You lumawa. are now... Bawal lumawa. hinihingi na lang natin. 80 years old na yung Hindi po ang abogado ang humihiling. Si President Duterte na mismo ang humihiling. Kaya nga, Kaya nga, pagbigyan niyo. pagbigyan nyo Naman naman. kayo. Kanina pa eh. Pero hindi kami Sir, humingi ng please pabor. naman. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Attorney, you will be removed from That's your... precisely the point that I'm saying. Ano That's lang precisely yan? the Huwag kayong mag-ano. Huwag kayong... Please lang. Bawal hawakan. Attorney, you will be removed Bawal from your... hawakan. Bawal hawakan. Tumayo ka na lang. Bawal The right to hawakan. counsel is something Right to that has to be counsel. observed Right to counsel. and Huwag respected. kayong humawak. Please, Wala na kayong pakialam sa kanya. Wag mo ano yung lawyer. Wag mo ano yung lawyer. Bawal. Huwag na tayo Nag-uusap pa kami. Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo hawakan. Nag-uusap pa kami. Hawakan. Huwag mo ako hawakan. Wag ba? Nag-uusap pa kami. Huwag tayo. Attorney, please Huwag naman. mo hawakan. Is this what you want, Mr. President? Wag mo hawakan. Obviously, he Time doesn't lang want eh. that. Kayo, Time lang. kayo mga Wag mo hawakan yung nanay ko! Pangina mo! Hindi, sandali. kayo mga sundalo, tanungin ko kayo,
Anong kasalanan ko? Matanong nga. Alam niyo ba? Kayo, nandito mga kayo lahat. Ikaw, tanungin kita, Ture, anong kasalanan ko? Tumalikod na lang kayo. Tumalikod na lang. Tumalikod ka na lang. Tumalikod ka na lang. Wag! Akin na yung anak ko! Akin na yung anak ko! Akin na. Halika ka muna. Halika dito. Akin na yung anak ko. Puro kayo sugugin mo. Hoy, nandito yung preso, hindi dyan. Sandali lang. Do it orderly and peaceful. Yan mga ganun na reaction, expected video yan. Kasi pamilya. Huwag kayo mga sundalo, kasi kayo kung nahuli, gano'n ang pamilya ninyo. Diyan magtayo sa gudol ng agiti. Kilala man ninyo. Hindi mo ninyo masabi kung ano ang krimen ko. Kaya nga, pero pimpahin mo ang batas. Hindi naman ako kriminal na basta-basta na lang kasunin mo na. Hindi mo respeto pagka-presidente ko. Hindi na kakatayo niya katagal yan. Tutumba. Tumalas ko naman. Loyal ako. Kasama ko siya. Tapos ganito yung sa yung mga sundalo, kilala man ninyo ako. Anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako kasi isang ordinansya lang na ginawa ko.